Hello po sa inyo lahat, magandang araw po. Again, pag-uusapan po natin today ay yung pong pinaka-viral video na lahat po halos ng mga tao na involved or nakikialam sa politics pagdating sa flood control project ay inaantabayanan po itong statement po ni Saldico na naging viral at marami po ang nag-uusap about this issue. And marami na pong nagbigay ng mga komento, na i-vlog na po ito at napag-usapan na rin po. Dahil po yung oras po ninyo ay advance po kayo kesa sa oras po namin dito sa States. So maglalagay lang po ako ng inserts at mga inputs at babalikan po natin yung mga punto ni Saldico doon po sa part 1 na kanyang video statement about po sa flood control project. So, mag-start po tayo, no? Doon po sa video, kung maririnig nyo po, naglagay po ako ng mga notes at try po nating bigyan po ng inputs ito. And kung may iba po kayo mga comment, don't forget to put it on your comment and we'll try to read it. And sa mga shorts ko, try natin pag-usapan yan or try kong sagutin yung mga comment ninyo. So, sa part 1, ng kanyang sinabi, isa po sa naisulat ko dito, sabi nga dito, meron daw pong direct na utos na manahimik at huwag bumalik si Saldico sa Pilipinas. Sa akin po, debatable yon kasi sino makakapag-prove kung talagang merong nagsabi sa kanya? And if may pruweba siya, why not on that same time na naglabas siya ng video, hindi niya pinakita sa publiko yung totoong text kung meron man or yung totoong call kung may recording. Kasi para sa akin, kung ako man ang nasa kalagayan niya, kapag may isang tao na ayaw akong pauwiin dahil because of a certain specific threat sa akin, either ipipicture ko yung context yun, snap ko yun, or i-record ko yung call if that was the situation. And yun yung sinasabi ko na debatable. Second, sinabi niya noong July 19, 2025, umalis siya ng Amerika for medical check-up. Pero ang plano daw po niya ay bumalik pagkatapos daw po ng SONA ng presidente. Pero tinawagan siya ni Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez na wag daw pong babalik ng bansa. Yun daw po ay utos ng nasa taas. So hindi natin alam kung ito by confirm na kinausap talaga siya ni Speaker Romualdez, and second, sino yung specific na nagsabi ng may nag-utos galing sa taas. Kasi everyone can speculate, maybe it's the president, maybe the vice president, maybe kamag-anak ng presidente. We cannot even say kung sino po talaga. And that's the problem with here, because politics is always a game of perception. Kung sino yung pinakamagaling sa optics, sino yung mas maraming influence over a lot of people, sino yung mas magaling magbigay o magbato ng mensahe sa publiko, kung minsan yun yung pinakikinggan at yun yung pinaniniwalaan even without any basis at all. Kaya ako, para sa akin, that's another question na nailagay ko dito, na sino yung nagsabi na wag siyang magstay, at kung sino din yung mas mataas kay speaker na nagsabing wag siya bumalik ng Pilipinas. Sabi niya rin dito na inalagaan daw po siya before at ginawa siyang poster boy. Parang ginamit daw po siyang panakibutas laban sa korupsyon, para daw po sa kasinungalingan nila. My question is, kasinungalingan ng ano? Ano ang ibig sabihin mo sa kasinungalingan? Kung ito ay nangangahulog ang korupsyon, ano specific ang korupsyon, kailan, sino, at ano ang ginawa? Kasi when we're talking about evidence, hindi lang po natin tinitingnan yung sinabi na statement. Hindi rin lang po natin tinitingnan yung pangalan. Kumbaga, kahit sino naman po, kapag ikay gumagawa ng case investigation, hindi lang isang aspeto ng issue ang kailangan mong
gamitin for you to do a case build up. Maraming mga factors like sino gumawa, kailan ginawa, ano ang ginawa. Maaring tanungin din ano ang motibo ba't siya ginawa. 'Di ba? So, maraming factor. Kaya sa akin ang tanong ko, paano mo nasabi naging poster boy ka? At pangalawa, paano mo maihahalin tulad yung sarili mo na ikaw ay naging panakip-butas para sa korupsyon, na na sinasabi mo diyan sa statement po. Kasi ano ba yung korupsyon na pinag-uusapan? Involved ka ba doon? Ano specific yon? Kailan nangyari yon? So that's another question. Nung nagsimula na siyang magkwento sa video, ito na yung sinasabi niya, yung insertion of funds. So sisimulan natin, isa sa mga sinabi niya dito, Secretary Mina Pangandaman nung 2024 daw, which is last year, nagkaroon ng bicameral version ng Committee for Budget for 2025. Ano po yung BICAM or bicameral? Ang BICAM or Bicameral Committee po, ito po yung grupo na mga miyembro galing sa mababang kapulungan, mga congressman, tsaka yung mataas na kapulungan, mga senador. Nagsasama-sama po sila. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng panahon para mag-negotiate, mag-usap, magkaroon ng deal kung ano ang mga pondong i-allocate sa kung saan at bakit at paano, kung merong mga adjustment, at para magkasundo silang dalawa, para magkasundo sila kung ano ang magiging final na isa sa batas at papipirmahan sa Pangulo for the budget of next year, for the budget of the following year. So sabi niya dito, based on the instruction of the President, meron daw request ang Presidente at total worth of project na 100 million pesos na pwedeng i-insert daw doon sa BICAM. And sabi niya, as confirmed with Yusek Adrian Bersamin. Ito kasi, meron kasing mga tao na, siguro I also insert other people's opinion here. Meron mga nagsasabi na, bakit kailangan pa ni Presidenteng kausapin si Yusek Adrian Bersamin together with the Speaker and also Saldico para i-insert yon kung may kaparaanan naman ang Presidente, which is under, sinulat ko dito saan ba yun? Ayun, under NEP, National Expenditure Program. Kasi hawak ng opisina ng Pangulo yon. So if he really wants to insert that 100 million pesos, bakit kailangan niya pang kausapin ang napakaraming tao para i-insert yon? Kung sa NEP or the National Expenditure Program na hawak ng opisina ng Pangulo, pwede niya i-insert yon if he really wants to. So that's the other argument about dito sa kwento niya. Then second, sabi niya din dito na tinawagan niya daw si Speaker Romualdez about this budget concern. At ang sabi dito is, sabi daw ni Speaker Romualdez sa kanya, or I think ito yung pagdi-describe niya kay Mr. President na what President wants, he gets. Sa akin pananaw, if you're gonna take about yung different conclusion ng ibig sabihin na yon na what President wants, he gets. Sa akin pananaw, I don't want to be extreme na it's a positive or negative, but I wanted to understand the reality that a president govern executive branch, right? The legislative governs the legislative branch. Ang bulsa ng kaban ng pera ng Pilipinas ay nanggagaling specifically sa Kongreso. Sila gumagawa ng batas para magkaroon ng budget ang gobyerno. Ang presidente ang pumipirma para ito'y masabatas at maaprubahan para ito'y magawa. So kung ang sabi nga dito, what president wants, he get, totoo yun. Pero we also still have a separation of branch of government. Even the president can only tell what he wants to say, pero he cannot tell you
by gunpoint na, wag mo gagawin to or hindi pwede to. So, yun yung pananaw ko. Kung if you have different opinion, you're welcome to put it on under the comment. Sunod, sinabi niya dito, after few days daw, nakipag-meet daw po sila kasama si Speaker at kasama din daw po si Secretary Mina Pangandaman at kasama din si Undersecretary Jojo Cadiz at si Yusek Bersamin, and meron daw pong listahang ibinigay na naka-envelope galing daw po kay President Marcos na nasa brown leather bag. Debatable ito kasi kapag kasi sinabi mo, kung pag-aaralan natin yung sequence of event, okay, pinag-meeting kayo, number one. Kung pinag-meeting kayo, for sure may video yan. Kung wala mang video, for sure merong other people that can corroborate what you just said. Kasi kung marami, hindi lang naman isa ang pwede mag-witness ng totoong nangyari kung nangyari yun eh. And second, kung totoo na may brown leather bag, can you specifically say anong itsura nun? And then second, kung madi-describe mo yon, second, sino pa sa'yo, kesa sa'yo na pwede mag-describe yun na nandoon sa kwarto? Kasi kailangan din natin tanungin yun eh. Hindi naman pwedeng ako lang magsabi na, may brown envelope dyan, may binigay na listahan. How would you know na may brown envelope dyan at may listahan kung walang magpapatunay na hindi lang ikaw nakakita nun? Kasi how sure am I na wala naman ako doon, na hindi ako kasama, na totoong may listahan kung yung ibang kasama mo na naandun sa kwarto, hindi nila ma-prove yun. And guys, I am not saying na totoo, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Ang problema kasi, ang malaking kinakaharap natin dito is that the perception na, perception na sinabi niya yun eh. Ibig sabihin, totoo yun. Pero hindi yun ang totoo. Dahil ang totoo, asa ng ebidensya. At kung wala kang mapakitang ebidensya, sino pa maliban sa'yo o magpapatotoo na nangyari yun? Diba? So, kaya para sa akin, isa yung butas na paano mo masasagot yon unless ipakita mo yung brown envelope na may listahan. Diba? Okay. Tapos meron din siyang kinento dito noong daw panahon, kasi parang na-remember niya, nung pagkatapos daw nung eleksyon, nasa Singapore sila, nasa Hilton Hotel sa Singapore, parang yung mga PSG daw, sinabihan ni Pangulong Marcos na kahit na mawala na lahat, wag lang daw yung leather bag. Kaya parang na-connect niya yung brown leather bag na may envelope, or envelope I think, doon sa pinag-usapan nilang envelope. Sa akin, it does not make any sense. Kasi unang-una, pwede yung isang bagay, sabihin na nating envelope, pwedeng isang envelope na yon has something to do with something else versus sa envelope na naibigay sa'yo na different. So how would you connect it? How would you corroborate, as what I'm saying, na yun ang may connection sa isa't isa? Maaring parehas yung instance na nasa bag, nasa brown leather bag, pero how can you be sure na totoong meron? Diba? Unless merong another person na magpo-prove talaga noon, or meron kang ebidensya, may pinanghawakan kang physical evidence na totoong nangyari yun. Kasi ang mahirap kasi dito, the perception is, if you are anti-government or anti-BBM, ura-urada, okay? Tama yung sinasabi ni Saldico, totoong ganyan, corrupt na si Marcos, pero kailangan natin tignan kasi evidence eh. 'Di ba? Hindi importante yung ano yung sinasabi ko. Pero importante kasi, kung ikaw naniniwala sa sinasabi ni Saldico, dapat patunayan mo na kaya mong i-prove at may ebidensya ka na ipapakita sa akin pag tinanong kita. And then that's where I am right now. I don't care what issue you're in right now, pero mas maganda kasing magtanong muna tayo, maging skeptic muna tayo sa nakikita natin online versus sa ano ba talaga ebidensya na dapat nating basahin o aralin, 'di ba? So yun ang sinasabi niya, there's connect about it. And then sunod na sinabi niya dito, in-inform niya daw ang speaker and other people involved na si Saldico po,
in-inform niya sila na yung 50 billion pesos program funds ng DPWH, hindi daw po pwede yun kasi daw po in practice masyado daw po yung mataas kaysa sa pondo ng Department of Education. Kaya ang parang sinabi niya, instead daw po na ilagay yung 50 billion pesos na yon sa programa ng DPWH, pwede naman daw po ilagay yon sa unprogram fund kasi yun daw po po pwedeng i-release by the office of the government. Sa akin, kung totoong sinabi niya to sa speaker, at least sana may transcript. And then second, sino pa ang kasama niya doon, o sabi niya dito, sinabihan niya din yung ibang mga tao involved na makapagpapatunay na talagang sinabi niya yon. Kasi 'di ba, hearsay she says pa rin eh. Itong sinabi niya dito. And then sunod na sinabi niya, after a day daw po, sabi ni Secretary Mina Pangandagan, sinabi daw po ng presidente sa kanya na yung 50 billion pesos daw po pinramis na daw po ni speaker. Kaya ang utos ng hari hindi pwede, kaya parang description niya is ang utos ng hari ay hindi pwedeng mabali. Sa point na to, skeptic ako doon. Why? Kasi una, how can you prove na yung 50 billion pesos ay na-insert during BICAM? Second, ano yung leather bag na sinasabi mo? Anong pruweba mo doon? Third, sasabihin mo na utos ng hari ay hindi pwedeng mabali. Remember, nagkaroon ng budget BICAM noong last year. And as far as my research is concerned, and correct me if I'm wrong, nag-veto po ang presidente. Kung i-veto ng presidente yung budget na yon, bakit niya pa i-veto yon kung ang gusto niya talaga ma-insert tong amount of money na to doon sa budget ng BICAM? Di parang lumalagay, nagdadrama lang, alam mo yun, parang nagdadrama lang ang presidente na ilalagay mo doon tapos i-veto mo. Di ano pang saysay ng BICAM? Parang inubos mo lang yung oras ng mga mambabatas. So that's another note na parang napansin kong hindi siya kapanipaniwala. Sunod, sinabi niya dito, sa huling parte ng video niya, sabi niya nagtataka daw siya bakit hindi makilala ng presidente yung budget. Para sa akin, kasi questionable yung sinabi niya kasing insertion ng ginawa ng Pangulo. Siguro it might connect to the fact na hindi nakikilala ng Pangulo yung budget na sinasabi ni Saldico, kasi nga wala naman talagang nangyaring ganon, which is it might be the problem. Tandaan nyo po, we're only speculating. Pero kung pagtatagpi-tagpiin natin yung sequence of event, para sa akin, yung video ni Saldico has never have any weight at all. Wala siyang, para sa akin, hindi siya makakaapekto sa pananaw ko sa Pangulo. Hindi siya makakaapekto sa tingin ko sa mga nangyari ngayon sa flood control project or sa pananaw ko kay Saldico. Why? Kasi walang ebidensya. Kasi hindi siya nagsalita under oath. Kasi hindi siya kinriticize ng mga nag-iimbestiga sa kanya. At anong mali ko kung baka mamaya may kwento pa yung iba na yung video daw po ay AI. 'Di ba? Hindi rin natin alam kung nasa ngayon si Saldico. So, how would we know? Pwede rin po na si Saldico ay may scriptwriter. 'Di ba? Kasi ang tagal na inaantay natin na magsalita si Saldico, pero ngayon lang siya nagsalita. And on video, alam ko inibitahan siya ng Senado doon sa huling pagdinig, pero on Zoom lang. Kaso umayaw ang Senado dahil nga ang paliwanag ni Senator Ping is that pagka Zoom, hindi mo naman magigisa yung kausap mo at hindi mo naman mako-contempt kung nagsisinungaling. So there's no point of having him on Zoom. So I think that's also another reason nag-trigger kay Saldico para maggawa siya ng video. Okay, isa sa mga, nung nire-research ko po tong issue na to, it took me some time to research this issue. Meron pong isang video na napanood ko upon researching, na tanong po si Senator Toby
Congressman Toby Tiangco about sa issue na to. At parang isa sa mga tanong na I think mahaba yung sagot niya, pero ang pinaka gist nung tanong is, tingin mo ba may alam si presidente o may pakinabang si presidente sa insertion of this budget doon sa BICAM? Ito yung sinabi niya. Napaka-importante nating malaman to kasi ito yung sequence of event na galing sa isang kongresista na kasama at involved doon sa pag-uusap di umano ni Speaker Saldi, ni former Speaker Romualdez, former Congressman Saldico, kasama din po doon si Congressman Toby Tiangco at ang presidente. So sabi nga dito, ang sagot niya first is yung sinasabing accusation ni Saldico na insertion of budget ay no logic. Kasi yung paliwanag niya dito is that ang budget ay nanggagaling sa executive branch. So kung gusto ng Pangulo na maglagay ng ganong kalaking budget, hindi niya na kailangan pang antayin ang BICAM at kumausap ng napakaraming tao. Kaya naman daw po niya itong gawin under his office through NEP, yung National ano ba yun? Sorry nasa note ko po kasi, National Expenditures Program or NEP. Tapos sinabi niya rin po dito, isa po sa mga bagay na sinabi niya is, may kinikwento po siya na si Pangulong Marcos daw po ay galit na galit when galit na galit po kay former Speaker Romualdez at kay Saldico dahil daw po na parang sinabi niya po sa kanila na wala naman daw po siyang natatanggap at naiinis siya kasi yung mga issue about sa corruption, about sa money, ano daw po sinasabi na lagi daw siyang may natatanggap. Ang problema, ang corruption daw po nasa Kongreso at sobra daw po yung pagbabago sa budget na kung saan wala na daw pong magawang kahit anong project ang Pangulo. Kaya daw galit na galit daw po si PBBM at that time nung kausap nila siya based on Congressman Toby Tiangco. Tapos nabigay din siya ng I think ito yung panahon noong November 24 last year, afternoon daw po ito, kinento ni Representative Toby Tiangco yung nangyari. So in short, lahat sila nandoon, tinanong kung bakit daw po siya nandoon. He was only requested or asked to get there, pero hindi daw po siya makalis kasi naandun na siya. Tapos daw po si former Speaker Romualdez, nung panahon na yon, nung pinapatawag ni Pangulo, ay nasa Tacloban kasi parang bumagyo. Tapos tinawag daw po siya na bumalik ng Maynila sa bahay Pangulo daw po. So lahat ito na witness po ni Congressman Toby Tiangco. And then parang sinabi dito na yun nga, galit na galit daw yung Pangulo sa nangyari. Tapos sabi dito ni Pangulo, kayong dalawa ni Saldi, kuha kayo ng kuha hanggang sa wala na akong napapagawa. Parang ganun yung term na ginamit ni Representative Tiangco, na parang galit na galit po yung presidente. Kaya dito parang masasabi niya na mapoprove niya as his own account and being a witness to that specific conversation na kahit ang presidente wala pong magawa at walang magawa o walang mapagawa ng mga proyekto dahil nga po kinukuha na sa Kongreso pa lang ng Speaker at ni Saldico based on this statement. Tas after daw po ng meeting, parang sinabi ni Speaker kay Pangulo na, Mr. President, we will return the funds. Tapos after the meeting, parang sinabi ni Speaker kay Representative Tiangco na, sige, hahanap tayo ng paraan para maibalik natin yung funds. And then this also connect do sa sinasabi sinasabi din ni Representative Tiangco na noong January 2025, yun daw po yung
pinakamalaking dahilan kung bakit daw po si Congressman Saldico ay nawala sa komite. Okay? Tapos, pinaliwanag din dito ni Congressman Tiangco, ano daw po yung nangyayari sa Kongreso naman? Paano daw po nangyari yung korupsyon? Sabi dito ni Kong Tiangco na si Saldico daw po ay nagbebenta ng mga proyekto by 20%. And kalat na daw po yun, alam na lahat ng mga members yun kahit ng speaker. And this already happened year 2023 pa daw po. Kaya ito daw po ay lantarang ginagawa. May panahon daw po na nangyari din sa kanya na kung saan daw po sa kanyang distrito ay kinailangan niyang pakausap yung kakilala niya na gagawa ng proyekto para daw po mabawasan yung percent na makukuha na komisyon. Instead of 20, parang 10 na lang because of like alam mo yun, parang presyong kamag-anak daw ang sabi. Tapos ang nangyari daw po 10% na lang ang ibinigay. Ang issue naman daw po doon is dahil sa ganung paraan, kinausap daw po niya yung district engineer niya. Ang problema, hindi daw po mag-workout yun, sobrang mahal. So, doon niya pinoprove na matagal nang may issue ng corruption kay Saldico. Ngayon lang para lumalabas sa public, pero matagal na daw po ito. Kahit sa kanya nangyari din. So ang ginawa niya, pumunta daw po siya kay speaker. Pagpunta niya daw po kay speaker, parang sinabi daw po sa kanya is parang dapat tumiretso ko na lang sa akin for extra 200 million kasi yun yung parang budget request niya. Hindi niya po daw tinanggap yung ganong response kasi para sa kanya parang you're parang neglecting yung malaking issue hindi naman lang yung proyekto na yun, kumbaga yung issue ng corruption, which is considering na si Saldico yung involved sa issue na yon. So parang sinasabi niya rin dito na he already know na parang the speaker already know, former speaker already know na meron na talagang issue about the 20% corruption na matagal na daw po nga sinasabi. Kahit siya, nasabi niya na kay speaker, pero hindi daw po nagawa ni speaker na tanggalin siya or paalisin siya at that time. And this happened like 2023. May sinabi din siya dito sa kanyang interview, around November 25 to 26, 2024, tinext daw po siya ni Speaker Martin kasi si Rep Tiangco ay nasa Singapore at that time, that the President messaged him or I think text him na kailangan daw po magkaroon ng change of leadership. So at that time, pinaliwanag niya, yun daw po yung time na parang nag-overnight po si President Marcos sa Dubai. Tapos nalaman, parang tinext daw po ni Speaker Martin si Representative Tiangco about this. So another question din po na naitanong kay Representative Tiangco, paano daw po nalaman ni Pangulong Marcos ang korupsyon? Si Congressman Tiangco po ba ang rason? Ang sabi niya po dito is that noon pa, I don't know how far is noon pa means pero noon pa daw po, marami na daw po palang reports na dumarating directly kay Pangulo about sa corruption sa mababang kapulungan. At hindi lang daw po isa, marami daw po na nagsasabi na. Kaya hindi daw po masasabi na walang alam ang Pangulo. Siguro yun nga lang, hindi lang po nakikita in public, pero marami na daw po talaga siyang alam. Kaya dinirekta niya si Speaker Romualdez about dito sa issue. Dagdagan natin, meron din po sinabi si Senator Win Gatchalian about dito sa statement ni Saldico. Sabi niya dito, we still don't know the validity of his statement. Kung totoo yung sinasabi ni Saldico, bakit kinailangang i-veto ng Pangulo yung budget for 2025? Yun yung parang question niya And then second, parang sinabi niya dito, kahit anong side tayo ng issue about this in politics,
kailangan daw po talaga mag-ingat tayo as public. Why? Kasi hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. And second, lahat ng bagay na naririnig natin ay pawang I would say scripted. Siguro ang pinaka final goal is to push people's thinking na talagang may korupsyon, siguro para pabagsakin ng gobyerno. Pero sabi nga ni Senator Win Gatchalian, mag-iingat po tayo sa mga nakikita at naririnig natin sa social media about this issue. Kasi unang-una po, as what I said, hindi naman po nagbigay ng statement si Saldico under oath. So no one can prove kung totoo yung sinasabi niya. And then also, mayroon din po nga pahayag dito si Professor Contreras nung siya po in-interview. Sabi niya dito, parang choreograph yung paglabas ng statement ni Representative Saldico. It's about, sabi niya, it's about the proper timing. Bakit? Kasi this coming few days, magkakaroon ng, if I'm not mistaken, 2 rally. Yung 1 trillion march at saka yung rally ng Iglesia ni Cristo. Na marami po nagsasabi, it's about against the government. Yung idea of being part of the pro Marcos and anti-Marcos and pro Duterte movement, yung mga ganun. So may mga ganung issue. Tapos may iniwan po siya dito mga tanong, and ako personally gusto ko po itong itanong sa inyo mga nanonood. If you can, comment down below. Unang tanong niya, kung totoo yung sinasabi ni Saldico about kay Pangulong Marcos, bakit daw po magsisimula si Pangulong Marcos ng Independent Commission on ICI? If I'm not mistaken, ICI is Independent Commission or Corruption on Infrastructure, parang ganun po. Bakit siya magsisimula noon? Sagutin niyo po yan sa comment. Second, bakit daw po kailangan isingit sa BICAM ng Pangulo yung ganong amount sa BICAM? Kung pwede naman daw po niyang gawin yun sa NEP, National Expenditure Program, which is handled under his office. Number 3, kung ano daw po, kung totoo yung sinasabi niya kay Pangulong Marcos na siya po ay naghahangad na magdagdag ng budget insertion sa BICAM, bakit daw po kailangan niyang i-veto? So yun yung tatlong, yun yung parang gusto niyang iset na sagutin natin lahat. Ako nasagot ko na po yung opinion ko kanina pa, pero I want to know what's your opinion about it. So 3 questions. Then sinabi niya rin dito, ito bang paglabas ng statement ni Saldico, ito ba ay setting up for a bigger plan or setting up the narrative? Kasi setting up for a bigger plan, ito ba yung quote-unquote na sinasabi ng karamihan na destabilization na sinasabi ni Montulfo? Diba? O nung iba na naniniwala kay Montulfo o yung mga vlogger? Or is it setting up the narrative na maaari kasing mahina na yung pulso ng masa sa mga Duterte? Ito yung ginagamit na platform to set up the narrative na humina naman yung pulso ng masa pagdating sa Marcos government, di ba? So maganda yung pinunto niya doon, na I really think na this is a battle of perception. Sino ang may pinakamalaking impluwensya over the public, and second, sino yung may pinakamalaking optics, 'di ba? Paano mo maipupush yung narrative na yun sa mas maraming botante? And I think that's a good point na sinabi ni Professor Contreras. Isa sa mga pinunto ni Professor Llamas dito, ng isang political analyst, sabi niya dito, politics is a game of perception. Sabihin mo ng may ebidensya, sabihin mo ng totoo yung ina-allege ng isang tao versus the government. Magmamanifest pa rin ito sa kung gaano kagaling ka sa optics at saka sa messaging. Kasi kung hindi mo ma-transform into something na pwedeng kumbaga sa kakain ka ng pagkain is
'Di ba pagka kinain mo, pagka nginuya mo, pag masarap na masarap yung talagang napapa ka sa sarap, parang gano'n. Parang yun yung parang pinupunto niya na dapat makuha mo yung kiliti ng mga tao para mai-push mo sa kanila yung narrative na gusto mo, yung perception na gusto mo against on what you are planning to do. And I really believe on that situation kasi ngayon, ang dami nagsasabi na, oo, totoo yung sinasabi ni Saldico. Oo, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Pero, the main point that we are all having a debate here is that may katotohanan ba yung pinagsasabi niya? Kasi, hindi ka pwede magbato ng aligasyon eh. Kasi kahit ako, pwede ko sabihin, si Pangulong Marcos ay corrupt. Anong ebidensya ko? At sino magpo-prove nun? Wala. 'Di ba? So I think I want to say na sabi nga kanina ni Senator Gatchalian, mag-iingat tayo sa mga naririnig natin. Hindi natin alam kung ano ang goal nila para sa atin. And also I wanted to let you know also na politics is politics. There will come a time na yung mga kilala nating vlogger na sinusuportahan, they will be more emotional sa sitwasyon na to, sa issue na to. Bakit? Kasi meron silang paninindigan eh, 'di ba? Yun yung parang kinikater nila sa mga manonood. Pero for everyone, especially sa mga wala na yung mga botante na hindi naman masyado involved sa ganitong mga bagay, lagi po nating tatandaan na wala namang naloloko kapag wala nagpapaloko. Kahit anong klaseng pang-i-scam 'yan, 'di ba? Pang-i-scam ng pag-iisip, pang-i-scam ng perception sa isang bagay kahit sa ganitong issue. Hindi ka mai-scam, hindi ka maloloko kung hindi ka magpapaloko o hindi ka magpapascam. Sa akin, mas maganda pong magtanong tayo. Wag lang po tayo makinig sa mga favorite vloggers natin. Kung ako po, meron kayong nakitang mga bagay na may pagkukulang, pagkakamali, pwede kayong magsabi sa comment. Di ba po? Kasi mas maganda po na magkaroon tayo ng open perception on everything. Hindi dapat, porket narinig mo si A, ito na kagad yung perception ko. Kailangan po magkaroon tayo ng openness para tignan natin yung kabilang panig naman ng story. 'Di ba? Bakit ganito o bakit naman ganyan? Mga ganun tipo po. So, yun lang po. Maraming salamat po. And kung nandito ka pa sa video na to, huwag mong kalimutan i-share, like, and subscribe ang ating channel. Thank you po and have a great day.